Yes, good morning. At mag-update tayo ngayon sa ating final tile installation. Sa awa ng Diyos ay natapos na din. Pero may katagalan kasi hindi naman kami dire-diretso gumagawa dahil kailangan bigyan daan natin siyempre activities ng church, ng simbahan. Sabi ko nga sa inyo ay kailangan balanse ang buhay. Hindi pwedeng pansarili lamang yung ating gagawin kung hindi kailangan meron din tayong dapat sundin. Siyempre yung Diyos na siyang may akda ng lahat. Kaya ngayong final na aming paggawa ng tiles ay natapos po yung sala, yung aming dining, yung aming kitchen, dalawang kwarto. Ayan, natapos po ito. At yung mga materialis po ay inabot po ito ng 210 almost na pieces, piraso ng porcelain tiles, glossy at saka matte. Ang size po nito ay 60 by 60 centimeter. Then 30 pieces, 30 bags ng adhesive o tile adhesive. Ganun din, may buhangin tayo na ginamit at saka semento, 6 na piraso na semento. At saka siyempre yung grout, ano yung ating ano. So, yung mga nakaraang part ng installation ay kumbaga shortcut yun kasi siyempre madami yun kaya in-edit ko lang po yun. So katulad po nito ay nasa ground po kami ng isang kwarto na ito. So sige po. At pagkayari po nitong tile installation ay meron tayong ibang project. Makikita nyo po kung ano yung susunod na project namin sa lugar ng kitchen pa rin. So sige po, ito po yung ating pag-grout dito sa kwarto na ito. So ito po yung ginamit namin na rubber para mas madali siyang ipunas at least hindi uh, magagasgas yung pinaka-tiles natin. Goma lang. So kaya ito po nayari ko ng malagyan ng grout. So kaya nililinis ko na po siya. So ganun din ay siyempre thankful tayo dahil dito sa lugar namin hindi naman kami basta-basta makakakuha ng gagawa. Dahil itong aming baryo ay karamihan dito ng mga na nasa construction ng kanilang trabaho. At dito kung kukuha ka ng gagawa ay by schedule pa. At hindi lamang ganoon ang labor dito. So kaya salamat sa Diyos dahil yung DIY ay binigyan tayo ng pagkakataon na matutunan ito through YouTube sa mga vlogger na naigagay tayo sa mga dapat nating gawin. Kaya siyempre kay Lord na nagbigay ng lakas although na tuwing hapon sumasakit ang aming balakang dahil siyempre, una-una, may edad na. Pangalawa, lagi nakayuko sa paggagawa nito. So, pasalamat tayo sa lahat ng bagay.
So yan, natapos na po kami mag-grout dito sa kwarto. Sabi ko sa inyo, mamaya pakikita ko sa inyo yung bagong project namin na ginagawa, island counter with nukbar. So makikita nyo po mamaya. So ito yung ating final na pagtatayos natin, pati pag-grout natin. Tingnan nyo po. Glossy po siya rito. Lahat ng kwarto, sala, dining, kitchen ay glossy. Wood look ang kanya po dito. Ayan, nakita natin. So ito yung isang kwarto. Glossy pa siya dito. So dahil makalat, ito ang kitchen namin. Ang kitchen namin ay ito nga, kung mapapansin ninyo, yung glossy ito naman ay matte. Siyempre kitchen ito, basahin na po siya dito. So yan. So ito yung aming panibagong project, island table with nook bar. So i-update ko po kayo dito pag ito po ay natapos. So yan, dito ito yung pinaka kusina hanggang sa palabas. So yan. So, combination naman ng design nito, itong aming ceiling, PVC ceiling po ito. Ito po ay ginawa ko noong isang bakasyon ko. So, simple lamang po ang ceiling ko. Flat lang siya lang design. Maliban kung ito ay lalagyan ko pa po dyan ng cabinet ito. DIY lang din tayo. Cabinet. At ito nga po yung aking ginagawang island table. Tapos may nook bar siya sa katapat nito. Gagawa tayo ng ilaw na design dito, down light o baka spotlight siguro. So yan. So ina-update ko lang kayo kung ano na yung mga na-accomplish namin dito. Siyempre, yung ating improvise na comfort room dito. So, mas natin, ito yung isang ilaw kasama ng exhaust. Pag in-on mo siya simultaneously, ay ganun po siya. So, pagka shower naman, merong ilaw sa shower. Yung sa shower room. Yan. Ito po. Yan ang design dito. So, meron siyang shower head. Rain. So, kompleto na rin siya ng tiles. Kompleto na rin. Yan. So, yan. So, may abang din ako dito na outlet para doon sa mirror. Lalagyan natin yung mirror natin, lalagyan natin ng ilaw. Pero kung gusto mo naman habang ikaw ay nagdi-deposit, ay meron tayong tinatawag na yung
LED strip light to. So design ko po ito. Ayan, meron yan hanggang doon sa dulo, para habang nagpupops ka ay baka makatulog ka na. So yan, yan yung ating CR dito sa baba. Pagka inilaw natin lahat, ganyan siya, ganyan ang mangyayari sa kanya. Diba? Ito hindi ko DIY. Noong isang bakasyon ko o nung nandiyan pa ako sa Saudi, ginawa nila ito, in-install nila ito. Tingnan natin. So ito yung isang CR dito sa kitchen. Ito yung isa sa pinakamalaking CR dito. So babalik tayo dito sa ating project. I-update ko po kayo kung anong kalabasan nitong project na ito. Yan. Ayan. Ito po yung kasama ko na gumagawa, si Mr. Clark. At hindi na po siya nagka-Clark ngayon. Dito na lang po siya sa bahay muna. At para may kasama tayong gumagawa. Ayan o. Gising nga. Bagong gising, alas 11. Kanina pa po kami gumagawa. Ayun, si Apo, natutulog si Apo doon. Kaya yung mga gamit namin ay kung saan nakalagay dahil ongoing ang construction. Sige po, i-update ko kayo sa darating na. Ito po yung last part ng pagta-tiles natin. So naka part 1, 2, and 3 at ito yung last part. So kumpleto na po ang tiles namin, sala, dining, kitchen, mga kwarto, tapos na po siya. So nabanggit ko na po yung presyo at inabot natin dito. Siyempre yung labor nito libre, ang tinatawag na labor of love. Kaya iba po yung mayroong pagmamahal sa pamilya. God bless sa ating lahat.